Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, o anong oras niyong napanood ang video ito. Welcome sa ating channel, Matuto Dapat, sapagkat ang kaalaman ay isang mahalagang kayamanan. Ngayon po sa ating Bible lesson ay sa oras po na ito ay atin pong patuloy na pag-aralan ang Biblia, ang salita ng ating Panginoon. Nasusulat sa, it's written in the 2 Peter 1, verses 16 to 21, NIV. Ito po yung ating basahin. By the way, ang title natin o pamagat ng ating pong pag-aaral is The Authority of the Bible. Ang Biblia ba ay may otoridad? So, basahin natin. Ito pong 2 Peter chapter 1, verse 16 to 21 in NIV version. Verse 16, For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitness of His majesty. Verse 17, He received honor and glory from God the Father when the voice came to Him from the majestic glory, saying, This is my Son, whom I love, with Him I am well pleased. 18. We ourselves heard this voice that came from heaven when we were with Him on the sacred mountain. Verse 19. We also have the prophetic messages as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. Verse 21, For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So yun po ang sinabi ni Apostol Pedro, no, sa kanya pong writings. Pinalalahanan tayo that yung message na kanila pong pinapangaral at ang kanilang pagpapatuo tungkol sa Panginoong Jesucristo ay hindi lang gawa-gawa nila, kundi ito ay kanilang mismo nasaksihan. No? On the Mount of the Configuration, narinig nila yung tinig doon ng nagsalita mula sa langit, declaring the Lord Jesus Christ as the Son of God. No? So, sila mismo ang nagsasabi niyan. Okay? So, the authority of the Bible, number one, okay, the Bible is the Word of God. So, base po doon sa atin pong unang mga pinalabas na pag-aaral, ang Biblia ay hindi lang siya basta-bastang sulat, kundi yun mismo ang written Word of God. Ang Diyos ay hindi na directly na nakapag-usap sa tao in our present time, but His written Word was already written on the Bible. Okay? Sinulat ng 40 tao na mga Jewish people para iparating sa ating lahat tungkol sa ginawa ng Diyos at sa kadakilaan ng ginawa ng Panginoon sa tao maging sa unang panahon, no? At yung mga prophecy hanggang sa ating kapanahunan. Okay? Sabi po ng Matthew chapter 4 verse 4, But he answered, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, ang Bible ay salita ng Diyos na siyang binigay sa atin bilang our spiritual food, as one of the symbol of the Bible is food, no? Pagkain natin araw-araw. Okay? Kasi sabi nga, we shall not live by bread alone, but every word comes from the mouth of God. Okay? Sabi ng Lucas 11:28, But he said, Blessed rather are those who hear the word of God and keep it. Yun po yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga pinagpala is yung mga nakikinig sa salita ng Diyos, no? At iniingatan yon, susundin yon, no? Kasi posibleng nakikinig po tayo ng salita ng Diyos sa pangangaral ng mga mangangaral sa mundo, mga ministro, ano pa man sila. Kung napakinggan mo siya, hindi sundin mo siya, no? Kasi it is the word of God. Okay? Number 2, the Bible is inspired by God.
Ang sabi ng ating 2 Peter chapter 1 verse 21, "For prophecy never had its origin in the human will, but prophets taught human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit." Okay? So, sinulat ng tao pero hindi po galing sa tao ang kaisipan doon kasi it is only one author ang Biblia, and that is the Holy Spirit. God is the author of this Bible. No, sinulat nga lang gaya ng sinabi kung mga ibon ang nagsulat niyan, hindi po natin maintindihan. So sinulat ng tao para maintindihan ng tao. Okay? Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 NASB version, all scripture is inspired by God and beneficial for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness, so that the man or woman of God may be fully capable, equipped for every good works. Okay, yun po yung paalala ni Pablo kay Timothy, no? Ang Biblia ay inspired by God at magandang gamitin, no? Para sa pagtuturo, pag-correct, no? Minsan tayo pag natamaan, ayaw natin tanggapin ang correction ng salita ng Diyos. But the Bible is isang magandang gagamitin natin, no, para i-correct at itama tayo. Okay? No? So, paalahanan tayo tungkol sa nais ng Diyos. Tandaan natin, ang buhay ay hindi lang sa mundong ito ay hindi lang dahil gusto natin, kundi yan ay gusto ng Panginoon. The Bible is authentic. No? Pag sinabi natin original po yon. Okay? Although, maraming translation. Pero yung mga translation na yon is derived naman doon sa unang mensahe. No? Kagaya ng ang Old Testament is in Hebrew language. Tapos, ang Greek, yung New Testament is in Greek form. Okay? So, tinatranslate lang nila para in our time maintindihan natin yung sinabi ng Diyos doon sa panahong yon, no? Kasi siyempre kung halimbawa Greek ang ginagamit tapos tayo ngayon ng mga Pilipino, Tagalog tayo at English, so paano po natin intindihin yon? Hindi naman natin pinag-aralan yung Greek language, no? So tinatranslate lang po na, although nagkaroon ng iba't ibang translation para mas maintindihan, no? Kasi mayroong mga minsan masyadong malalim ng pagka-translate, no? So, gagamit tayo ng iba't ibang version para magkaroon ng mas malinaw, mas maintindihan nating maigi ang tungkol sa salita ng Diyos. Ang sabi dito sa 2 Peter 1, 20 to 21, above all, you must understand, okay, that no prophecy of the scripture came about by the prophets' own interpretation of things. So, hindi po galing sa kanila lang yon. Okay, kundi yan ay kapahayagan ng Panginoon sa kanila. And the prophecy never had its origin in the human will, but prophets, the humans, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ganyan po sinabi natin kanina, no? So, ibig sabihin, yung pagkagawa ng Biblia ay talagang from God alone, no? Although, tao talaga yung nagsulat dyan, no? Pero ang salita ng Diyos mismo. Kasi wala pong ibang nagsasabi sa atin tungkol sa Diyos, kundi yung Biblia lamang. The Bible is true. Paano po siya naging totoo, no? We also have the prophetic messages as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in the dark place until the day dawn and the morning star rises in your heart. 2 Peter 1:19. Pinaalala po dito ni Apostle Peter na this is reliable. Okay? Magpagkatiwalaan natin, no? Masandalan natin, maaasahan natin kasi ito po ang totoo, no? Hanggang sa this morning star, the right revelation, the Holy Spirit, and Jesus Christ came to us, no? Hanggang sa ang salita ng Diyos mamumunga sa puso natin, okay, sa buhay natin. Okay? For the word of the Lord holds true, and we can trust everything He does. No? He loves whatever is just and good. The unfailing love of the Lord fills the earth. Psalms 33 verse 4 to 5. Okay? In New Living Translation. Okay?
So, yan po sabi ni King David, no, na totoo ang salita ng Panginoon. Ang dapat nating paniwalaan. Okay? Number 5, the Bible is written by holy men. Okay? Um, Jewish people, yung mga napili ng Panginoon, hindi po sila basta lang napili, no? Kundi talagang pinili ng Diyos upang isulat yung salita ng Panginoon, no? Gaya ng ating napag-aralan, there are 40 of them, no? Yan, paalala, sinabi ni Apostle Peter again, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophets on interpretation of things, no? And for prophecy never had its origin in the human will, but prophets, the humans, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So, hindi po yan basta-bastang sinulat lang nila. No? Kasi kung sinulat lang nila yan, pwedeng nagbago yan, pwedeng hindi na po applicable ngayon, o pwedeng hindi naman totoo yung mga sinasabi doon. Kaya lang, lahat po ng kasabi doon, lahat ng mga prophecy na nakasulat doon ay totoo at nangyayari. Yan. Okay? Hanggang sa panahon natin, no? So, kagaya ng Euphrates River, di ba? So, nag-dry up. Okay? So, lahat naman nakasulat yan. Maging ang Panginoong Jesucristo na sinasabi na pinoproclaim na ng Biblia, even in the Old Testament, pinaprophesy na, and then it happened. Diba? So, kaya tayo ng mga Kristiyano, sa atin pong pamumuhay, pananampalataya sa Panginoon, wala tayong ibang pwedeng sandalan, kundi ang ating ang salita ng Panginoon, ang Biblia ang hawak natin. Alam ko naman halos lahat ng bahay, maliban sa mga hindi naniwala sa Panginoong Jesucristo, pero yung karamihan naman ng mga Kristiyano ay may mga sariling Biblia sa bahay. So, basahin po natin yung mga Biblia natin dyan sa ating mga tahanan, no? Wag po natin siyang itago. Okay, basahin natin, and we have to pray as guidance from the Holy Spirit. Okay, para mas maunawaan natin. Kung hindi nyo naman naunawaan, magtanong kayo dun sa mga taong may alam, no? Para mas ipaunawa sa inyo. Okay, number 6, the Bible is preached by the eyewitness. They are the eyewitness, no? For we did not follow the cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitness of His majesty, no? So, yan po ay napakinggan ng mga apostol, at even nasabi ng Acts, no? Chapter 1 ng Acts, na you are Acts 1:8, you are my witness. Sabi ni Jesus Christ, you are my witness, okay, in Jerusalem, Judea, in Samaria, and up to the end of the world. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, pinapangaral, no? Pinapangaral ng mga apostol, ng mga ebanghilista, okay? Kahit kamatayan ay hinarap nila, no? Para lang maiparating sa atin hanggang sa panahon natin yung salita ng Panginoon. Diba? Kasi kung titingnan natin, lahat ng mga apostles ay namatay sila sa torture. Okay? Tinatorture sila ng mga taong hindi maniniwala sa Diyos. And then, nailipat hanggang sa panahon natin, no? 2024 na ngayon, ay naiparating sa atin yung mensahe ng Panginoon. Okay? So, lahat ng mga naka-witness niyan, kaya nagawa nila, pinapangaral po ang salita ng Panginoon. Number 7, the Bible is the standard for the Christian to evaluate what is right and wrong, true and false. No? So, ito yung standard na ginagamit natin. Kaya nga, ang atin pong definition ng Bible is the basic instruction before living in earth. No? Tapos sa Tagalog, Biblia naman ay batayang inilahad bago likhain ikaw at ako. So, bago tayo naisilang sa mundong ibabaw, nandiyan na yung Biblia, nakasulat na, para yun yung ating manual na gagamitin. Para malaman natin ano bang tama at anong mali. Okay? Kung alam mo ang tama, sundin natin ang tama. Kung alam mo mali ito, wag na po nating baguhin. Okay? Tandaan po natin, nakapix na po yan. Wala na pong panibagong Biblia na magsasabi na mayroon pong mali doon sa naisulat. Okay? Kung ang batas ng tao ay maraming revision, okay, maraming amendments, wala na pong amendments ang Biblia. Yun na po yun hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. And that is why, ang aking recommendation sa inyo, saan man kayong panig ng mundo, I hope you have to read
your own Bible. Okay, ano man ang inyong paniniwala, no? Basta as long as we are belong to the Christian group, niwala tayo sa Panginoong Jesucristo, naniwala tayo sa Diyos, and then basahin natin ang ating mga Biblia. Kung ang ibang mga religion, mayroon silang sariling mga libro nila, sa kanila po yon. Pero tayo naman na mga Kristiyano, basahin natin mga Bible natin, no? Sige, so yun lang, no? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon at ang Holy Spirit ang patuloy na magagabay sa inyo, magpapaliwanag tungkol sa kanyang salita. Okay? So, salamat ng marami sa inyong pakikinig at panonood. Naway subaybayan ninyo yung atin pang mga kasunod na mga aralin. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Maraming salamat. God bless us.